Leander's point of view. As Kara turned her back on me, I had no power to stand up. She crushed my heart just like that. I never cry for anyone. Even my father beat me to death. I never shed tears. For the first time in my life, I did. And it was fucking painful. I remained kneeling until darkness surrounded me. I felt raindrops on my face. I faced the heavy rain as I glanced up at the sky. Sinabayan ng malakas na ulan ang bigat na aking nararamdaman. Nanginginig ako sa lamig. Kara! Malakas kong sigaw. Bumalik ako sa aking sasakyan. Pinagsusuntok ko ang manibela hanggang sa mapagod ako. Ramdam ko ang sakit ng aking kamao. Wala akong pakialam. Mas masakit na ang babaeng gusto mong makasama at may puwang sa puso mo ay iwan ka lang ng walang dahilan. Walang habas kong pinarada ang aking sasakyan. Umasok ako sa loob ng bahay. Masyadong tahimik. Basang-basa ako. Ma, I'm home. Walang sumagot sa akin. Tumuloy ako sa kusina. I need hot coffee. Napakunot ako nang basag ang aming kapehan. Susan? Tawag ko sa aming kasama sa bahay pero walang sumagot. Kumuha ako ng walis at nililinis ang kalat at bubog. Matindi na ang ginaw na aking nararamdaman. Nang malinis ko yun, lumabas ako ng komedor. Ma? Tawag ko sa kanya. This is the first time she hasn't answered me. Naulinagan ko ang mga kalabugan sa taas. Binundol ako ng kaba. Malalaking hakbang ang ginawa ko. Nadatdan ko na nag-aagawan ng baril sina mama at isang babaeng magulo ang buhok. I couldn't recognize her. Ma! Agad ko siyang dinaluhan at pinag-iwalay ang dalawa. I saw my papa lying on the bed unconscious. Blood all over the bed. Sa tindi na aking galit, hinila ko ang buhok ng babae na para ilayo kay mama nang bigla na lang umalingaw-ngaw ang malakas na putok na siyang nagpatigil sa akin. Hindi ako makahumang. Mama was lying on the floor bleeding. Kita ko ang pagtakbo ng babae. I ran after her. I grab her hand as she turns around. I was shocked to see Elizabeth. Kara's mom wearing sexy underwear. Hinuli ko ang kamay niya, takmang itatali ng pumutok ang baril. I felt a pain in my abdomen. I touched my shot. Blood was on my palm. Binalikan ko si Mama. Kahit umaagos ang dugo sa tagiliran ko. Mama, please, open your eyes. Don't leave me, Ma. Nagmamakaawa ako sa kanya. Ma, mangako ka anak. Ma, save your strength and don't talk, please. I took my phone and called the emergency hotline. Pero pinigilan ako ni Mama. Listen, Drake, promise me, layuan mo si Cassandra Santo. My mama's hand was holding mine. Leander. I promise, Ma. Ma. Di na ako nakapag-isip ng matino. No. No. No, Mama, don't leave me. Niyugyug ko ang balikat niya, pero hindi na siya gumagalaw. Mama, no. Kita ko ang butil ng luha sa kanyang mga mata bago tuluyang sumara ito. Mama. Those were my last words before darkness took over. Kara's point of view. It's been a while since I saw Leander. I know, I hurt him but I have to do it. Tama naman ang sabi ng iba. Hindi kasalanan ng anak ang kasalanan ng mga magulang. But they are not in my possession. Hindi sila ang naulila. Hindi sila ang nasaktan. At higit sa lahat, ang taong lubos na nagmahal sa akin, siya pa ang nawala. I was passing by when I heard the rumors. Uy, kawawa talaga si Leander, no? Hindi pa naililibing ang mama niya dahil nasa ospital pa siya. Pati daw papa niya. Kawawa talaga. Walang iya talaga ang mga kabit. Salot sa lipunan. Dinig kong usap-usapan ng grupo ng mga kababaihan. Leander's mom is dead and he was in the hospital? Agad kong tinawagan si Rembrandt para sunduin ako. I am worried about him. I know what I said, but I just wanted to make sure he's okay. Pick me up.
Saad ko at pinatay na ang tawag. Ilang minuto pa akong naghihintay ng na-receive ko text ni Rembrandt. Agad akong sumakay ng sasakyan. Villafuerte Hospital was the top-rated and closest to our home. I am sure, nandun sila. Nilukob ako ng kaba, takot at para sa akin, hindi ko na alam kung ano mararamdaman ko para kay Leander. It's not fair what I did to him, but what else can I do? Hindi ko naman siya kailangan kausapin. Gusto ko lang makita na okay siya. Hindi ako mapakali. Clyde was my last resort. I know it was a desperate move, but I had no choice. Hello, Kara? Are you okay? Himig na pag-aalala sa boses niya. I need help. Saad ko. Oh, frick. Are you hurt? Napailing na lang ako. His language was too much. No. I'm here in your hospital. A friend is here and I need to make sure he's okay without him noticing me. Mahabang paliwanag ko sa kanya. A friend? Tanong ni Clyde. Nakikinita ko na ang pagtaas ng kilay niya. Oh, come on. Stop that! Yes. Naiirit akong sagot sa kanya. I heard him chuckle and cut the call. I was waiting for my cousin Clyde to arrive. I was restless, walking back and forth. Then I sat down and walked again. As I saw my cousin wearing his doctor's coat, it made me smile. Thank you. Saad ko sa kanya nang tuluyan na siyang makalapit sa akin. There are no free passes in this world, Kara. I will collect this favor in time. Sinabayan niya yun ng tawa at hinila ako papalapit sa reception. What room is the patient's name? Napalingon siya sa akin. Igor Leander Tantoko. Sagot ko, malanding ngumiti ang receptionist. Nang makuha ni Clyde ang room number, tinungo namin ang elevator at pinindot ni Clyde ang 4th floor. Nang nasa nurses station na kami, hiningi ni Clyde ang chart ni Leander. Tinungo namin ang room ni Leander. Pinigilan ko si Clyde nang akmang bubuksan niya na ang pintuan. Leave the door open and if he is sleeping, come out, okay? Mahinang bilin ko sa kanya. A friend? Huh. Tsaka, binigwasyan ko siya pero hindi man lang siya nasaktan. Nakapasok na si Clyde, nakabukas ang pintuan. Ilang segundo pa bumalik si Clyde. He's sleeping. I am out of here. You owe me big time, Kara. Napailing na lang ako. Dahan-dahan akong pumasok. Tama nga si Clyde. Leander was peacefully sleeping. I sat down on the chair beside him. I parted his hair that was covering his eyes. I am sorry for what I did. Mahinang bulong ko. Tinitigan kong mabuti ang gwapo niyang muka. I missed him so much. I am glad you are safe. I kissed his forehead. Kara? Tawag niya sa pangalan ko. Nanigas ang aking buong katawan. Kara? Kara? Please. Paulit-ulit na bigkas ni Leander ang aking pangalan. Parang piniga ang puso ko. Gusto kong hawakan ang kamay niya pero nagpigil ako. Dahan-dahan akong tumalikod at humakbang palabas ng kanyang silid ng I thought you didn't care. Namamaos na saad ni Leander. Nilingon ko siya. Sinalubong ang malungkot niyang mga mata, but those expressive eyes have changed. I came to visit my driver, and I found out you were here. I just wanna check on you. Kabadong saad ko. Gusto kong palakpakan ng sarili ko dahil hindi ako nautal sa harapan niya. Gumisi naman siya ng nakakainsulto. Napakunot ang aking noo sa reaksyon nito. Tiningnan pa niya ako mula ulo hanggang paa. Then, he raised his eyebrow. Isn't it a little bit too late for that? Puno ng galit ang boses niya. Fine, I will never see you again if that's what you want. Buwelta kong sagot. No, Kara. That's what you want. That hurt? For the first time, he called my name. It felt like someone was squeezing my heart. Wag mong iba to sa akin ang pinili mong desisyon. It was your fucking choice and it hurts like hell. Kara, I hate you for that and for other reasons. Puno ng pagkasuklam ang mga salitang binibitawan niya. What other reasons? Halos hindi yun sumayad sa lalamunan ko. In time, you will know. Isn't that your words, Kara? Parang tinarakan ni Leander ang puso ko. He used my words against me.
my deepest sympathy for your loss. Pakikiramay kong saad. Kita ko ang pagkibot ng gilid ng labi niya. Tumalikod na ako. Tumulo ang aking mga luha. Akmang isasara ko ang pintuan. The next time, see you, I will make you pay. Galit niyang bilin. Umalsa ang galit ko. Make me pay? I will make sure that your dad will rot in jail because he killed my dad. Nagulat siya sa sinabi ko, pero agad itong nabura at painsulto akong tiningnan. In time, you will know. Now, get the hell out of my room. Sigaw niya sa akin. Patakbo kong lumabas ng silid niya. The sweetest and most caring Leander I knew was gone. Is it because of what I did? Kara? Tawag sa akin ni Clyde. Akala ko nakaalis na siya. Yeah? Tumigil ako pero hindi lumingon sa kanya. Are you okay? Pag-aalalang tanong niya. Yes, I'm fine. Thank you. I'll go ahead. Malalaki ang aking mga hakbang. Nakabukas na ang pintuan ng sasakyan ko. Agad akong pumasok doon. Pinunasan ko ang aking mga luha. Where to? Tanong sa akin ni Rembrandt. Home. Malamig kong tugon. Tumango siya at umusad na ang sasakyan. Ipinikit ko ang aking mga mata. Leander's face appeared in my mind. His eyes were full of hate. His hatred for me was apparent, just like mine, for the situation we were in. But I didn't hate him. To cope with my pain, I just wanted to stay away from him. But his retaliation was too much. Nang makarating kami sa bahay, dumiretso ako sa opisina ni Dad. Naibalik ko ang 9mm na kinuha kong baril. What made me curious was the journal Dad had stored in his vault and other files. Inisa-isa ko ang mga papeles, pero napadako ang aking mga mata sa isang sobrang nakasealed pa. Hindi pa ito nabubuksan. Kinuha ko yun. Tiningnan ko ang nakasulat na address. It was our home address and Dad's name were written on it. Agad akong kinabahan. Nanginginig ang mga kamay kong buksan ng sobre. DNA paternity test. Romulo Ledesma, Cara Ledesma. Probability of paternity, 99%? Napaawang ang aking bibig. My dad was my biological father? But how? Simula na magkaisip ako, nakatanim na sa utak ko kung hindi siya yung totoo kong ama. What is this? Is this a joke? Bakit nagpa-test si Dad? Shit! Napamura ako sa sobrang pagkalito. Biglang sumakit ang aking ulo. Yaya? Yaya si Ding! Malakas kong sigaw. Dinig ko ang yabag niya papunta sa akin naroroonan ko. Anak, akala mo may sunog. Bakit ka ba sumisigaw? May iritasyon sa boses niya. Iniabot ko sa kanya ang DNA test result. Ano gagawin ko dito? Nagtatakang tanong niya. According to that document, Dad is my biological father. Did you know about this, ya? Todo iling niya. Hindi ko alam, anak. Baby ka pa noon, madalas na mag-away ang mga magulang mo. Sinusumbat ni Ma'am Elizabeth na baog si Sir Romulo. Di ko alam kung sino ang ama mo. Mahabang kwento ni Yaya. Pero ya, paano nagkaroon ng hinala si Dad?